Ang Evil Green ay isang nakakatakot na kwento tungkol sa isang batang babae na bumisita sa kanyang kaibigan isang gabi. At ito ang kanyang kwento. Nang ako'y 12 taong gulang, mayroon akong pinakamatalik na kaibigang si Brenda. Lagi kaming naglalaro sa kanyang bahay pagkatapos ng klase. Nakatira siya sa isang malaking bahay sa gilid ng bayan. Isang araw, hindi dumating si Brenda sa paaralan. Wala siya sa mga sumunod na araw kaya nagsimula akong mag-alala kung may problema ba siya. Matapos niyang hindi pumasok ng isang linggo, nagpasya akong dalawin siya. Nagbisikleta ako sa buong bayan at dumating sa kanyang bahay ng gabi na. Nang pindutin ko ang doorbell, nagulat ako ng agad na bumukas ang pinto. Nakatayo sa pintuan ang ina ni Brenda, ngunit may kakaiba sa kanya. Mas maitim ang kanyang mga mata kaysa dati at ang kanyang buhok ay nakasabit sa paligid ng kanyang mga balikat. Napansin ko na suot niya ang kanyang bathrobe. Ang pinaka-nakakabahalang bagay ay ang kanyang ngiti sa akin. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ako nang may masamang ngiti sa kanyang mga labi. "Nandito po ba si Brenda?" Tanong ko na kinakabahan. Tinuro niya ako na pumasok at bago ako makapagsalita, bumalik siya sa madilim na bahay. Nang pumasok ako, pinilit kong makita sa kadiliman, ngunit hindi ako sigurado kung saan siya nagpunta. Bigla, narinig ko ang isang kakaibang tunog at sinundan ko ito papunta sa kusina. Natagpuan ko siya doon, nakatayo sa lababo ng kusina na nakatalikod sa akin. Sa sandaling pumasok ako sa kusina, tumigil siya sa pagtunog at may nakababahalang katahimikan. Nakaupo ako sa mesa ng kusina at naghintay. Mukhang magtatagal siya. Sa sumunod na 5 minuto, nakaupo lang ako doon, nagtataka kung ano ang nangyayari. Nang maglaon, napagtanto ko ang isang napakakakaibang bagay. Sa buong oras na nakaupo ako doon, hindi siya kumilos. Nakatalikod pa rin siya sa akin at hindi ko makita ang kanyang mukha. Nakasabit ang kanyang mga kamay sa kanyang mga gilid at bahagyang nakatagilid ang kanyang ulo. May mali. Kinabahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Nanatiling ganap na walang galaw siya. Dahan-dahan, gumalaw ako sa paligid niya at sinubukang makita ang kanyang mukha upang malaman kung okay lang siya. Ang mga nakikita ko ay patuloy na nagbibigay ng takot sa akin. Nakabukas ang kanyang mga mata at mayroon pa rin siyang masamang ngiti sa kanyang mukha. Natakot ako sa punto na, hindi ko na kayang manatili sa kusina kahit isang sandali pa. Hindi nagsasalita, umalis ako sa silid at nagtungo sa pinto. Tumalon ako sa aking bisikleta at nagsimulang magbisikleta ng mabilis pababa sa mahabang, kurbadong daanan at sa buong bayan. Hindi ako tumigil hanggang sa makarating ako sa aking bahay. Ilang araw na ang lumipas, nalaman ko kung bakit wala si Brenda sa paaralan. Sinabi sa akin ng aking mga magulang na mayroong isang trahedya sa pamilya ni Brenda. "Ano po?" tanong ko. "Sino po ang namatay?" Ibinahagi ng aking mga magulang ang malungkot na balita at ito'y nagpatayo sa aking buhok at nagpaiyak sa akin dahil sa takot. Biglaang namatay ang ina ni Brenda, noong gabi na dumalaw ako sa kanyang bahay. Nasa bahay ng kanyang mga lolo at lola si Brenda, dumalo sa libing.